guys, magandang araw. So ang topic natin ngayon ay itong hypo king pump. So ito guys ay sa mga aircon technician, alam na nila kung saan to kinakabit. So sa mga hindi nakakaalam pa, ito ay kinakabit to sa mga aircon. So meron ako nito guys kasi mamaya ikakabit ko tong pump na ito kasi masyadong malayo yung drain ng pagtatapunan ng tubig. So gagamitan natin ng ganitong pump. So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo or aalamin natin kung ano ba ang laman nitong pump na ito. So ayan yung spec niya guys. 220 volts, 240, so 0.6 kilogram, 3 meters yung discharge head niya at 18 watt. So ito guys ay natesting ko na, so ilalagay ko na lang dyan sa video yan yung pag-testing. So ngayon guys aalamin natin yung loob nitong pump na to. Ayan. So ito nga pala guys ay tiningnan ko na yung tinanggal ko na yung screw nya. So may screw siya dito. So ayan yung spec nya. Small hypo power AC to 20 volts, 0.1 ampere, maximum discharge 3 meters. So 18 watts. And then yung drain pipe nya ay 4.3 at 6.8 mm. So ito guys ay buksan na natin. Ayun. Ito yung laman ng loob at ito naman yung pump nya. So ang pump nya guys, itong part na to, ayan, may hose siya. So ito guys ay merong input. So bali yung aircon nyo dito tatapon yung tubig. And then ilalabas naman dito sa maliit na tong hose na to, yung butas na yan. So diyan pagkakabit yung hose na para sa drain. So ito guys ay automatic naman to. Kapag puno na itong lagayan niyang to, kapag puno na siya, automatic siyang power on yung pump. Kasi meron to guys limit switch. Ayan, kung mapapansin nyo, yung kulay itim na iyan, ito yung kulay itim na iyan. So yan yung limit switch. Kapag tumaas yung tubig, for example nakaganyan siya, umangat na yung tubig, mapupuno na, magsuswitch yung limit switch, yung kulay itim na yon. So automatic magpa-power on yung water pump mo, and then ibubugo niya dito kapag puno na yung itong lalagyan na to. Kapag puno na siya, angat yan, and then aandar na tong pump na to. Ayun. So ito siya guys, bali itong hose na to ay 2 meters to. Ayan. So ayan, ang kaya niya guys na iakyat na tubig. So itong 2 meters na to, kaya niya pang iakyat yung tubig. So hindi ko lang sure guys kung hanggang ilang meters ang kaya niyang paakyat. Pero so sa spec niya 3 meters. So ngayon guys ay kapag hindi umaandar yung pump nyo, for example meron kayo nito dyan, mga ibang technician na bakit ayaw umandar yung drain pump. So sigurado guys, kung hindi yan ang may problemang limit switch na yan, kasi naka normally open yan, oras na umangat yan magno-normally close, so magsuswitch. Kung hindi yan ang may problema, yung pump mo, so bali dalawa lang din naman ang pwedeng pagsimula ng problema or sira nito, yung switch or ito kung ayaw umandar. So ngayon guys, yan ang laman yan. So dito papasok yung tubig galing dito, and then maiipon dito,
At pag puno na, magsuswitch to, aangat, and then maghihigop yung pump patapon dito sa maliit na tong butas na to. So dito natin isusuot yung hose. Ito guys ay tinisting ko na. Bali simula dito, halimbawa ito yung pump mo, simula dito 2 meters pataas, kaya niya pang itapon yung tubig. So nagdalawang isip ako guys, kasi ang kakabitan ko nito ay estimate ko siguro mga 1.5 meters pataas, kaya tinisting ko muna siya. So bali 2 meters kaya niya pang itapon yung tubig. Pataas yun guys ha, hindi pa baba yung pipe nyo, yung hose nyo dito hindi pa baba, pataas yung tapon. So malakas yung pump nito guys, yung pressure niya kaya niyang iangat pa. So hanggang dito na lang to guys, yun lang naman ang laman nito. Ayan yung pump, yung limit switch, at ito guys ay walang kasamang hose. So ito pala, so sa magtatanong dyan kung magkano to, bali kung sa online kayo bibili, nasa 2,000 to. Pero pag sa mga shop na, sa mga air conditioning supplier, 3,000 to guys. So bali ito, nabili ko to 3,000 kasi nagmamadali na yung may-ari. Mamaya ikakabit ko to guys. So update ko na lang kayo guys kapag nakakabit na to. Maraming salamat.